Pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, preparing to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Sanctuary for you. Sanctuary for I would like to request everyone to once again to stand and let us be quiet before the Lord as we let Him, the Holy Spirit, to minister to us this morning. I would like to read from the book of John, chapter 4, verse 23 and 24. The word says, "But the hour is coming and is now here, when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such people to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth." For our tithes and offerings, sa kapatid na buhatan. Dalay ko ng higmaon ako ng mahal, salamat ko ng mga butang, hindi kaabot sa amin. Salamat kami, Lord, sa mga ipinhiyong pinatulog na kami ginawang makapanayin pa sa kapag kinabuhi dahil sa kalibutan. Musunod, yes, salamat ko sa Panginoon na ikaw ang kanunay na kalimahin ka namin. Na ikaw ang pinuntan sa mga ikaw ang pinuntan sa kinabuhi. Ikaw ang pinuntan sa mga butang na namin sa kinabuhi. Papasalamat sa Panginoon sa mga tao gamit na mahimo na ma-remind kami sa mga butang na amo ang dapat pagbuhat ng isip na ibuhang sumusunod isip na kami mga Kristiyahan. Lord, we are praying na ikaw kanunay pa ang magmalayo sa pag-remind ka namo, paghatag ka namo ng wisdom, paghatag ka namo ng kaalam na mahimong yun namo ang among mga responsibilidad. Lord, we are also praying na ikaw nag-dumag panalangin
katauhan mo. Ilabi na sa mga nagadala sa mga mensahe sa tibuok nasod o tibuok kalibutan karong ikaga. Giyahe sila Ginoo, tagai sila og kadasi, tagai sila og kaalam nga maabot ang mensahe karon sa yano nga pamaagi ug sa pamaagi nga masabtan sa mga katauhan ug magamit yung kini sa tagsa-tagsa mga nahuna, tagsa-tagsa na kasing-kasing. Ginoo nag-aamo usab kami ilabi na sa mga nagahatag karon. More blessings for them Ginoo sa ilahang kinabuhi, sa ilang trabaho, o sa ilahang mga negosyo Ginoo. Ug ilabi na Lord sa mga tao nga nagaduha-duha pa sa paghatag kanimo. Abrihi ang ilang nahunang kasing-kasing Ginoo. Ug pinaagi ani nga mga pulong ang paghatag kanamo ipahatag sa amo karon sila Ginoo makabaton ni ipaguyod ang itugdan sa tanan ug ang ayan lamang ang muhatag ng balik. Nagaamo sa kami Lord sa amo mga nasod. We pray Lord for our leaders na makarealize sila na ang mga desisyon nga mali na ilang ginabuhat makaapekto usab sa nasod ug sa katawhan na naadiri. So Lord, we are praying that you will give them the wisdom. Himuha Ginoo na makaila sila diyan kanino. Mugamog sila diyan kanino. Ginoo aron ang nasod namo, nasod Pilipinas. Mahimong na hapsay ang pagdagat, mahimong na mulungtad, mulambo ang among nasod sa buhay. Ginoo, samtang kami magapadayon karon, ito maghahatag ka ng peace of mind, protection Ginoo. Mahimo na human ang among Sunday worship na adunay kaalam na mabatunan ang pagkakusa. Dalaygod ka sa walay katapusan, kinitanan ang binaampo, pinaagi lamang ng Kristo ang Ginoo. Amen. So before we go sa atong sermon this morning, I believe na ay maghatag ng special number. Talataw family. Atong palakpakan. Bluetooth connected.
May buntag sa tanan, maghalan ng awit, entitled One Day at a Time. Dali lang. Parang ma-pressure na. So, kadali lang, faith to dali. Ang mga ikusgan ay parang gugit na to. Kapara dyan sa Ginoo. Na-practice niya itong yagi ito sa milan. Yung gabi kami na-practice natin. So, gibugta niya siya sa among mama. Siya rin naka-present, pero may family Sunday man siya. So, kami lang kami din. Wala man mong papa, so, nahingamon kami na mo. Okay. Amen. I love you, and I just love you. Help me believe in all I can be, in all that I am. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Give me the strength to do
Bluetooth disconnected. Bluetooth paired. Amen. Thank you so much from Talatao family. Ilahagi ng ipag-isipan ng ilahang performance kanila para ipadayan yun ang pagsalig kada adlaw yan sa inyo. Amen. Binat mo tayo ng panahon at ang ihatag sa ato ang senior pastor. Muli na ito si Reverend Larry Eno. Atong palampakan sa Sa kataw sa pa, maayong buntag, kanatong tanan. Amen. Salamat ta sa Palagos family na hindi natin Family Sunday. Ilang yun desire na at least maka-present sila o awit, pag-live sa atong buhay ng Diyos. I believe majority sa ilang pamilya o nag-awit din. I look at Ms. Lata as a strong woman with the support, of course, of her husband. I'm saying strong woman because mahimo niya ang padayon sa pag-remind sa iyang kabataan na at least mag-alagad yun sa ito. Nagaliman mga pagsulay, hindi man perfect. Pero ang Diyos nagkapakamaayo sa pamilya. Sa tunang pamilya, dili yun nagkahiusa, no? Doon nagpagkabahid-bahid, dili ka ka-expect sama niya na kinaiya o kinabuhi ministry. O ang iyang mga anak na involved sa ministry sa PLBC, natulog o mga kids, mga bata, diyan sa area for many years na. O ang inuna ang mga paglangin sa mga bata na ilang itagalab. Tuhan, every Saturday, we are bringing lugaw or champurado every Saturday. Ako din mismo ang gato. No? Pagkay hindi pa makabot ang tricycle na ito na area, I see to it that I will always bring the lugaw to the area. So, daghang salamat meaning panahon sa atong panagtigog sa kini ka special, no? Kanunay din nato ipayumduman that every fifth Sunday mao ang atong family Sunday. We are praying that one day at a time, madala ninyo ang membro sa inyong pamilya. No? Kung asawa man ang iyanili, inyong apuan, inyong mga bana, kung imua inyong kaugalingon na ehemplo, aron dili mo maglisod sa inyong mga bana pagdala sa simbahan.
Sa punang bana kasawa na kay usa na diya sa pagpangalaga, I'm sure na ang mga bata under your care magasunod kaninyo. We need a leader in the family. Kung ang bana huyang, pwede mag-rise up ang babae. Kung kay mao ka na ang plano sa atong buhay ng Diyos, the family is very important. Kung kay siya ang nagmugda sa pamilya. So kaya nga si Adan, naa sa kabulanan, kung kay wala siya ay partner, ang Ginoo nang provide kaniya o partner na perfect. Kung nahimong mo yung unang na couple nga ikasal sa atong Diyos dito sa tanaman sa Eden. So pray for your family. The Lord is coming soon. Dili ka gusto na ikaw na dito sa kinariyan sa Diyos, kunya ang imong mga anak, libros pamilya, naa sa kalaglagan. Mga importante na idamog natin si Ginoo ang atong pamilya. So karong buntag, mao ka na ang mensahe na akong pag-dadon. Nakamoy balang na sulatan inyong tanawon sa 1 Chronicles, Kapitulo 13, versikulo 13 o 14. Ako ba mo ngayon sa pagpindong? Magkagyo ko gikan sa usa sa congregation na magbasa louder, either English or Cebuano. So David did not take the ark home into the city of David, but took it aside to the house of Obed-Edom, the Gittite. And the ark of God remained with the household of Obed-Edom in his house 3 months. And the Lord blessed the household of Obed-Edom and all that he had. Okay? Mao ka na ang pulong sa Diyos, pagkakamot ka. Amahan, langit mo, duol kami kanimo karong buntag. Ila kami na kulang ang among kahibalo. Apan salamat tungod kay ang Espiritu Santo na aman sa matagusa kanamo. Nga mga angyo, nahimo kami kahibalo, kaalam, nga masabtan namo kini pinaagi sa pamulo sa imong alagad sa pagsaysay ini. Aron ma-aplikan namo kini sa matagusa sa among kinabuhi, labi na gyud sa tibok namo nga pamilya. Panalangin kining panahon nga among pagagamiton sa pagtuon na amo gyud ning masabtan. Tungod kay nahibalo kami nga kung masabtan namo, agito nimo kami nga magsunod niini o kini mahimo nga panalangin sa taksa sa pamilya. Bless this time together as we share. For this is our prayer with much praises and thanksgiving. For we ask it in Jesus' name. Amen. Thank you. Please be seated.
Diyos. Nago na siya dugangan ang presensya sa Diyos sa usa ka panimalay nagadala ini o panalangin. O kana ang record sa 1 Chronicles chapter 13 to 14. Kanang presensya sa Diyos sa inyong gibasa, naghisgot ka na sa usa ka arka. Diya sa atong PowerPoint, na diya ang mura o kahon. O ka na ang arka, the Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant in the Old Testament, mao ang labing sagrado nga butang sa kasaysayan sa tibuok Israel. Gitawag kini nga arka sa kasabutan, pakigsaan. Tungod kay sa sulod niini, naimutang ang mga ebidensya sa relasyon sa Diyos o sa Israel. That is the Ark of the Covenant. Or simply, pero kanan siya, usa ka na ka acacia wood, unya plated by gold. Sa tanaw ni mo mura siya o gold tungod kay tabunan ka na o bulawan. Grabe itong unang panahon, bulawan pwede na ibutang sa ngayon. Ang pangutana, asa diha ang presensya sa Diyos. Hindi magiging siguro ninyo mabasa o mabasa ninyo David. Ang arka sa Diyos nagsimbolo sa iyang presensya nga anaa gipahimutang sa taliwala sa iyang katawhan. Iatong panahon na nag-travel sila gikan sa Egypto paingon sa Kamingawan, kana nga arka ginapasan kana sa mga Levites o ginamutang yun sa tabernacle. Ang tabernacle, mga kaigsunan, usa ka tulda pero it looks like a temple. Doon ay ginatawag na Holy of Holies, tulong kabahin, holy place, and outer court. Sa usa ka sinagoga, niya mga panahon, ito pa sila sa desierto, ibutang ka na sa ginatawag na Holy of Holies. So makita nimo nga dili gyud na nila biyaan, meaning sa ilang pag-travel, ang mga Levites na magpasan niya na maugay mag-una, that symbolizes that God was with them. Diha sa sulod niini, mabasa man ninyo, no? Ang unang sulod na sa sulod ni Anang kahon o ng arka, dunay duha ka papan nga bato, 2 tablet stone. Mao kadto ang gisulatan sa 10 Commandments nga gihatag sa Ginoo ngadto kang Moses. Niadto nga panahon, kini nagapahinumdum
may tungod sa mga pamalaod na kinahanglan sundon sa mga Israelitas. Ang ikaduhang sulod niini mao ang sudlanan sa mana. Nainumdum mo nga na sila sa kapingawan, nagpabulbul sila tungkol kay wala sila'y pagkaon. Niya, nagtanaw silang balik sa Ehipto, nga dito daw sa Ehipto, makakaon silang isda o mga ginatawag na mga onions. Isa po sa ilang gusto kay ang Ehipto na amang makuha nila. Pero sa diyan na sila sa kamingawan, wala. So ang Ginoo nag-provide kanila kada buntag mahulog ang mana, bread, nangimuunong bread, ikan sa langit. Kung ang instruction is, you get only good for the whole day. Grabe din yun sa ginahimo sa mga Israelitas. Nag-inilugay o nag-reserve sila. Kaya kailangan daw ng basig kung mas buntag, wala na. Naakit sila yung unahuna na nilimayo. Pero katong ilang ipon nga wala nilang dili nila pagkinanglan niya ng adlaw, nadaot o na malls, and then iulod siya. Meaning to say, kung ang instructions Ginoo maura ko yung atong sundon, dili yun nato pasuprahan. Mauna ang mana. And the third one is Aaron's rod. Ang sanga ni Aaron nga namulat. Nagrepresentar kini sa pagpili sa Dios sa saktong pagkapari o otoridad. Si Aaron mao ang igsuon ni Moises usa ka high priest iadto nga panahon. So naay otoridad o naay ginatawag nga pag-appoint sa Ginoo gikan sa mga tao. Kini nga dapit diin ang Dios makikistorya ni ana nga arka sa iyang katawhan sa laktod nga pagkasulti kung asa ang arka anaa ang gahom o ang pagkabalaan sa labing halangdon nga Dios. So, dato na siya kanang box. Kung asa ganit na nakapasabot dihan ang presensya sa Ginoo. Kanan siya, dili na nimo siya pwede hikapon. Di po nimo pwede aglihan. Ang trabaho sa mga Levites, kanang muraw, stick, dihan lang sila mapunit para ilang ibutang sa ilang kabaga o ilang tigdahan. No? I think we have a picture on that. O na ang bulagway. So, dili ka pwede mag-hikap niya nga box na ang imong kinabuhi dunay mga dili maayo. No? They will only kanang ila lang pag-unitan ka ng stick. No? Pero panahon sa paghari ni King Saul, isa kanya ang unang hari sa Israel,
King Saul. Nainumdum mo kung nagbasa mo sa daang kasulatan or sa Old Testament nga ang si King Saul nahimo siyang dili maayo nga hari. Daghan naga-complain may tungod sa iyang leadership as a king because he was not a good king sa later part sa iyang pagkumala sa Israel. So, tungod kay murag doon na may distansya si Haring Saul sa Ginoo, tungod kay ang iyang nauna mahimo niya sa iyang sarili, napasagdan niya ang arka. Wala na niya matagaing panahon. So sa laktod ng pagkasulti, during his reign, the later part, the presence of God is no longer in Israel. Mauna ang nahitabo. Napabayaan, many scholars have said, 20 years or more than 20 years. Pero niabot ang panahon nga si Haring Saul nakigubat sa Philistines. Inumdum ka mo sa mga Philistines na mga dako, na mga tao. No? And then, si Haring Saul pakigubat kauban sa iyang mga sundalo, nasamdan siya. Tungod kay ang presensya galing sa Ginoo wala uban kanila sa ato pa. They were defeated. So si Haring Saul naikot siya sa usa ka spears o nasamdan siya. Tungod sa iyang kahadlok, kamino mo kay kung ano istorya ng Bible, no? Bakit pagkat kinsa diay si Haring Saul. Tungod kay nahadlok si Haring Saul kay naana siya sa man, kung madakpan siya sa mga Philistines, ang iyang ikadlukan, sakiton siya, dakmalan siya, ingon nga sa kahari. Kunya, tungkol niya ng pangunahuna, iyang giingnan ang iyang kaning armor bearer. Ingon niya, gamitan ang imong espada, patyakot, diwasi ko ba? Pero ang iyang armor bearer, dili man musugot, di sa ko'y musugot, pero actually, so, sa gihimo ni Haring Saul, katong iyang espada, iyang giibot, o iyang ipatay ang iyang sarili. Suicide. Tungod sa kahadlok, nabasi o madakpan siya kabuhi, sakiton gihapon siya sa mga Philistines. Pagkamatay ni Haring Saul, wala na hari. Kinahanglan doon ang biyoy mo sunod kaniya. Mao nga si Haring David sa iingon din na sa diyang pilingkod si David isip o sa kaharing sa Israel. Ang iyang unang dakong tinguha mao ang pagbabalik sa arka sa Diyos, dato niya dito sa Jerusalem. Tungod kay si Haring David nagtuo nga ang presensya sa Diyos na mao ang arka, mahinungdanon sa ilang pagdumala, sa iyang pagdumala sa Israel, ingon nga hari. Mauna ang iyang first step. If you become a president, what will you do?
way of being a president. Kaya sa atong naso, if you are a president or a king during this trying time, mahal ang crudo. Kaniya pag akong walking in the morning, I saw that the crude oil is 128 per liter. Kung nakay sakyanan ng crudo ang gamit, buhat siya. What will you do if you're a king in this crisis or trying time? Mauna ang usa ka leader kinahanglan. So iyang iisip nga ang Israelitas ma-defeat kung dunay gubat because the presence of God is no longer with them because the presence of God is being represented by the Ark of the Covenant. And the first step na iyang pagkabuhaton, iyang kuhaon katong Ark of the Covenant naa sa usa ka panimalay. Unya iyang daton dito balik sa Jerusalem. Ang iyang tumungog-tinguha that they will become strong again nation with the presence of God. Maong sa mahinungdanon ang presensya sa Ginoo niya sa ilang panahon, very important. Kaya nga naman, kung dili nila takdon ka ng Ark of the Covenant, bisan unsa ang ilang pagabuhaton, dili sila magmalampuson. Mao na ginatawag na Shekinah glory was no longer with them. Mao na mga kaigsunan, kung ang presensya sa Diyos, dili man nga ang itong presensya sa Diyos na represent karon, it is the Holy Spirit. Sa una, ang arka ibutang sa Holy of Holies, pero sa atong panahon karon, the presence of God is within our hearts. Hallelujah! So kung ang presensya sa Diyos wala kanimo, kay usa ka tao nga walay Kristo sa iyang kinabuhi, the Holy Spirit is not with him. But if you are a Christian this morning, if you have Christ in your heart, the Spirit of the Lord dwells in your heart. Di ba nagingon sa San Pablo, don't you know that you are the temple of God and the Holy Spirit dwells in you? Kung wala tayo balang Espiritu Santo na mag-represent sa presensya sa Ginoo, bisan kung saan na ito pagpaningkamo, kung sa'y kalisdanan na ito yatubang, we will not be a successful one. Because the presence of the Lord will make us to prosper. Pero doon ay sumpiyat si Salmista David. Kanang ginatawag na human error. Ang human error, bantayan na yung kay Corona. Apan sa ilang pagbiyahe, bumiyahe na unta sila, no? Kauban ang arka, nakahimo sila og dakong sayo. Masabay sayo. Imbis nga pasanon ang arka sa mga pasanon baga sa mga Levita, sumalat sa subot sa balaod na nahimutan sa numero o Numbers 4:15. Ang ilang gisundo na pamaagi mao ang kalibutan ng pamaagi. Haruhay ba? Instead na makarga ka, yan sa imong baga, mga Levita sa gihimo nila. Nagaigo na yan. Sa pagbutang niini sa usa ka bag-ong karumata or kasabot karumata.
karwahe. Nga ginaguyod o usa ka mananap. Diri sa ato, kabayo, alesa, kabayo, no? Ang karabaw, wala na kangka. Taga-bukid ka kay Kulokana. So, gibutang nila sa karumata, pero dili ka na mao ang nasulat sa Biblia. Naghimo-himo lang sila, nagkopya-kopya sa yutan-on ng mga pamaagi. Hindi pwede nga ipani mo ang unong Ginoo kanang interpret mo sa imong sarili. Kung sa gihimo, tungod kay kusog man ang dagat sa Tartanilla o Karumata, ang katong arka ganiya, sige og limpag-limpag, unya hapit na mahulog. So sa himuon kon mahulog na siya. Naay usa ka tao na dito sa niadto nga panahon ginatawag si Uza. U-Z-Z-A. Uza. Sa diyang kay mahulugon naman ang karumaakan ng arka. Sa dihang iyang gihika at itong arka, diha dayon siya namatay. Kung sabi niyang intention, aron di mahulog. Pero nga naman nga namatay siya. Tungod kay ginadili man ang paggunit sa usa ka arka, kung ang imong kinabuhi, daghang mga dili, maayo na kinaiya. Kanang ginatawag din nga sa English, irreverently, kanang walay pagtahon. O nang di ko gusto mo gamit ang pulong nga reverend. Tungod kay dako man na tulog, no? Kanang reverently, meaning you revere, you respect, you honor. You don't just touch any time if your life is not in line with His will. So ang nakita mo mga kaigsunan, namatay si Uza by touching the Ark of the Covenant irreverently. Sa unang panahon, ang presensya sa Ginoo dili basta-basta. Mao na kung kita mga tumulo na we are indwelt by the Holy Spirit, we have to respect and revere or honor the presence of the Lord. Sa mga tradisyon sa una, ang usa ka simbahan sa manihili, dili pwede magkaon diri. Dili pwede basta-basta dunay musulod diri sa altar. Dunay mga simbahan ni Munana, you cannot just eat inside the church or the plenary or get into the altar. Pero karon modern. Pero usahay, kanang atong pagka-modern, dili tugma sa Ginoo, we will suffer the consequence. Ang Ginoo dili man magsaba, pero kung once you violated His word, then we will suffer. So, ipadayon ba ni David pagdala ang arka nga naanay namatay? Diyan sa unang bahin sa atong mensahe, ningon nila ang paghunong sa panaw tungod sa kahadlok. Si David, ningon nga usa ka hari, pagkakita niya ni Uza,
paghikap na matay, nakita din niya sa iyang mga mata, duha ka mata. And he began to have fear in him. Mao nga ang iyang plano nga dadon ang arka dito sa Jerusalem. Wala na niya ituloy, wala na niya ipadayon kay anuman. He himself, even king, nahadlok siya. Ang kahadlok ni David, si David nahadlok sa Diyos kay tungod niadtong adlaw ang iyang plano na balga tungod sa trahedya. So, unsay gihimo ni David? Ang kahadlok ni David, kung atong i-apply sa atong panahon karon, dagan kanato nga nangita og panalangin. Apan usahay mahadlok kita sa pagbalaan sa Dios. Many of us are looking for a blessing, but we fear na mahimo kitang matarong pinaagi sa presensya sa Ginoo. Diba? Gusto ka panalangin, we pray for blessing, pero dili kita gusto na pakuhon ta og dito sa Ginoo. Dili ta gusto nga tanggalan sa Ginoo tong uban nga mga butang nga naa kanato, na dili nasibog sa iyang pagtuton, but we need blessing. Mga kaigsunan, ang lesson din if the presence of the Lord dwells in you, kanang iyang presensya, dili gud nimo don't grieve the Holy Spirit. Di mo ginag-grieve. Then, the presence of the Lord will be a reasons that God will bless us. Wala pa tayo nag-abot niya na panahon mo. Sunod na yun sa katao na libita kiyapon siya nga nag-presensya ang sarili. Ingon niya, dito lang na usa sa akong malayo. Dingan lalo si Obed Edom. Nagpakita kanato nga ang presensya sa Dios dili ang ayang kahadlukan kundi dawato uban ang pagkahon. The presence of God dili nato kahadlukan if only we will have to respect and honor Him. Ang atong pagduha-duha usahay kung makasinati kita og disiplina gikan sa Ginoo, mohunong kita sa pag-alagad o mahadlok kita sa pagduol kaniya. Di ba ni tama, no? Kanang doon na kay doubts, nakaingon ni usay kung makasinati kita o disiplina. Sa may disiplina, parang kita nakahimong kag dili tama in the presence of the Lord. Dili ba ang Ginoo disiplina sa ato? Kasagaran disiplina siya na sa ato. Pwede ka niya tanggalak trabaho. Pwede mabangkrap ang imong amo. Pwede magkasakit. Pwede tugutan sa Ginoo mga daotang tao na muhimog daotan sa imo, sa imong mga bahandi.
He will always discipline us. But when we were disciplined by God, kung sa'y atong attitude, nagadudot pa kita sa pagsunod or nagapalayo kita? Pila ka nato din kung doon na tayo ninunduman ng ihimo nga dili tama, hinahinay kag palayo, distansya ka, distansya. Pero wala pa mo kay malo nga ang Ginoo nagtugot, nandunay disiplina kamuatot ka nato para makarealize kita kunya pagayuan nato pasaylo, and then we will draw closer with Him. Diba? Saka sa atong nasod sa Pilipinas, ano itukod ba sa Ginoo ang kalisod nato? Tungod kay ang atong leader nakahimo dili maayo. O tungod ni gipa-realize sa Ginoo nga maayo butan niya ang mga kalisdanan. Aron ang taon lang mobalik sa Ginoo. Pero kasagaran instead mobalik mo palayo. And another thing is, ang paglikay sa responsibilidad. Imbis nga dagkon sa Jerusalem, sa siyudad ni David, ipatipas niya ininganto sa balay ni Obed-Edom. Gamay nga pagsulay, namatay si Uza, imbis ipadayon pagdala ni David, tungkol sa iyang karlo, iyang ipatipas o ibilin sa usa ka pamilya. Kunya niulit siya sa Jerusalem, dili niya dala ang presensya sa Diyos. Remember, king siya. Dapat ang presensya sa Diyos naagyod sa ilang syudad sa Jerusalem para ang mga Israelitas mubalik sa pag-ila o pagtahon kung kinsa ang Diyos. Kaya sa unang mong panahon, mao man ilang pamahagi. No? The presence of God is through the Ark of the Covenant. Sa atong mga panahon karon, the presence of God is through the Holy Spirit. Ang presensya sa Ginoo karon kauban nato in our midst is the Holy Spirit. Ingon ni San Pablo ngadto sa usa ka iglesia, ingon niya, ayaw masua ang balaang Espiritu Santo. Sa unang panahon nila, ang arka naaraman sa Holy of Holies. Kung uli ang mga tao, wala uban kanina ang presensya, di araman na rin. Pero sa atong panahon, wala nabilin sa church. Uban ka nato wherever we go, whatever things we do, the presence of the Holy Spirit. Mao nga mo trabaho ta, kung sa may atong pagkahimuon, munigusyo kita, ayaw yung kalimot ang Espiritu Santo kauban nato. So kung kauban nato siya, dili nato siya paulawan. Sa may ganong mapaulawan man nimo, if you do something that is not right, you are grieving the presence of God. Pinaagi sa Espiritu sa imong kinabuhi. Ikaduha, ayaw kakol kay Family Sunday ng karoon. So, base na yung mga extra diyan. Kanya na, lipay ko ba? Yes. Halos, ito, ng maksuko na kung siguro rin na. May nga naging sa pag-isok na di ko pala yung maksuko. Hindi ko sa'yo nala, at sa kanya ko pagpansin. Nindot siya, no? Tanang magkabot pa rin, ng nindot sa pamilya, di ka maulaw mga anak. Sa imong dala.
mao ka na ang espiritu nga gikinahanglan sa church. Ang wala nimo na anako. Ang gasa nga naa nimo wala na sa ako. Kung atong gamito ng gasa, gamiton po nimo ang gasa nga giyakap sa Dios sa Dios sa imo. Ang simbahan mahimong malipayon o ligon. Unya excited ka mo atong simbahan kay ngano man we are a part of the family. Thank God. Dunay kanta nga I am so glad I'm a part of the family of God. Dito nga kanta. Taksara may tao ka mahimong kabahin sa pamilya sa Dios. Mahimo lang kita kabahin sa pamilya sa Dios. Kung si Ginoong Hesus, imo nang giilaw, idawat pinakispagtuo na imong personal na Ginoo manluluwas. Maura ko na ang pamaagi, wala tayo lahi. We belong to a bigger or to the big family. Lain-lain man ka o kultura, lain-lain man ka mga background, but in the presence of God, we are one. God loves us so much. Rapakan ko ang wala yun sa kanako din ang ultimo. We are paid by the blood of Jesus Christ. In other words, we are important. Diyan kaniya. Maunang dili pila magayon nga ako ray nindot diri, ako ray kusgan diri. No. We are all here helping together for God's purpose. Ikaduha, gibilin man itong presensya sa Ginoo, itong ark. Diyan sa verse 14, letter A, ang pag-abli sa balay, samtang ang uban na hadlok, si Obed-Edom, usa ka Gitihanon, but he was also a Levite. Niabli sa iyang panimalay alang sa arka sa Diyos. Kung musulod, pananglitan, kita niya itong patawad na dito ta. Kung kita ibihangyo na pwede ba ibilin ni arka sa iyong balay? Ayaw na arka ka ng ginapinggahan ka. Pagpista. Hindi na mao. Dagan, niya panahon na, iban sila bili gusto. No? Gibili niya sa usa ka panimalay nga mao si Obed-Edom. Tungod kay si Obed-Edom, he voluntarily opened his family to have the Ark of the Covenant. Kinasing-kasing nga pag-abli. No? And then, giunsa nimo pag-abli, pag-abi-abi ang Diyos sa imong panimalay. Ang imo bang balay dapit sa pag-angkop o pagsimba? Namang ito'y pamilya diri. Kasi pananalan niyo sa pamilya, ang presensya ba sa Ginoo, ano na yung mabating sa pamilya? Dunay maglalis, ang presensya sa Ginoo na ba? Lisod kayo mong kinabuhi nga ang Ginoo uban nato, di ba? Di ka pwede mag-chismis. Uy, atong silingan na. Ako na niyang trabaho ba? Sige lang na mong topic. Kana siya, dili na iya sa presensya sa Ginoo. So in other words, mga kaigsunan, careful yun ta, kaya presensya sa Ginoo niya man sa atong kasing-kasing. Unya, kung kita na sa atong pamilya, His presence is there. Kung ang presensya sa Diyos na doon na ba'y kalipay, doon na ba'y kalinaw, doon na ba'y kauswakan,
Doon na ba'y mga, sa inyong feeling? When you are in that church, i-relax si Pat. When you are in that church, what is your feeling? Feel at home. Feel at home. Kanang pagkatiagi sa presensya ng Diyos, pinaagi sa atong pagkinabuhi, na dunay pagrespeto sa iyang presensya diha sa atong pamilya. Kanindot, no? Nga ang atong pamilya, mapili mo ang presensya sa iyong pinaagi. Karon daga naman yung mga kalibutan ng utang, no? Pero doon pa ba'y panahon na maminaw ka o mga praise and worship songs in our family? Doon na pa ba'y panahon na maminaw ka o mga mensahe, isa na lang sa YouTube? Or puro na lang Facebook? Ano ba ng Facebook? Pero ayaw mo ang makuha sa Facebook ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Balanse lang. Ayaw ko na masosyalize ka, pero kinahanglan balanse. Kung dunay butang na atong hinahimo na sobra ni Ana, then it becomes wrong. Okay, what to ka sa last? Ano yung pinaka-insight? Number 3. Saka, ang resulta sa presensya sa Diyos, tuwang arka, nga gibutang sa pamilya ni Obed Edom. Verse 14b. Nagaingon diya sa 13:14. Nagtatanaw mo sa iyong Bible, nagaingon diya, gipanalanginan sa Ginoo ang panimalay ni Obed Edom o ang tanan niyang gihuktan. Ako kalipot pagbasa. Gipanalanginan sa Ginoo ang panimalay ni Obed Edom ug ang tanan niyang gihuktan. Kini nga panalangin, klaro kayo nga nabalitaan ni Haring David. Hinungdan nga nadasig ang hari sa pagpadayon sa pagkuha sa arka. So, si David na naman sa Jerusalem, niabot kaniya ang balita nga ang arka gibilin kang Obed Edom nagaresulta sa pagpanalangin sa tibuok pamilya ni Obed. Lakip na ang iyang mga kabtangan. So nakita ni King David that the presence of God is really very important para sa tibuok Israelitas. Aron dili na sila mabuntog sa pagigubat sa ubang nasod. Kaya nga naman, when the presence of God is there, there is victory. Pila ka bulan ang arka nga nas pamilya ni Obed? 3 months only. Pero kanang 3 months only, gitahod ni Obed kauban sa iyang mga anak. Remember, there were 8 sons, pamilya niya. So, within that 3 months, kung sa'yo nahita ko, sunod lang sa mubuk na panahon, nakita ang kalainan, ang presensya sa Diyos, dili yun makawang.
kinatibukan sa panalangin, giingon sa Biblia, nga gipanalanginan sa Ginoo ang panimalay ni Obed-Edom ug ang tanan niyang gihugtan. Tanan iyang gihugtan? Possession? Excel. Tanan sa mga bilana under his belongings, that's right. Atong amon ko na ba diyan? Tagsa-tagsaon. Kung mag-ihuntag gihugtan, gipadalanginan sa Ginoo material nga panalangin. Unsa man ang material nga panalangin? Kung nagtrabaho ka, panalanginan ka sa Ginoo sa imong trabaho, unya ma-promote ka mo, uswag ka. Pero kung layo ang presensya sa Diyos, bago lang ka nagsulod sa trabaho, 1 week after, na-dismiss ka na. Naabay mga kauban nato rin ng trabaho, na-dismiss sa trabaho. Kaya kung doon ay presensya sa Diyos, mapailumon man ikaw. Kung subuon ka sa imong boss, dili man ka magbagulbol because you were under his leadership. Pero kung bananggan mo sa bagulbol, di yun ka mo asinso. Ako, I have been pastoring, I have been serving God for 52 years now. 24 years of that 52, dumalang kong eskwelahan, Bible College. Umuagi ko niya sa ulas, may nundong dito, nakada adlaw, buntag, ug hapon, gabaklay ko. Hindi pa sinintado. Pero tungkol kay pumitan ko sa pagpagalagan sa Ginoo pinagis pagpanudlo, I served on almost 24 years. I ended my teaching career being an administrator. Pero ang ako pagka-administrator, maoy panalangin sa akong retirement. Dagan ka nato, nagsumunod trabaho, pagkaugma, undang. Mga kaigsunan, iampo ang imong trabaho kung ka na karupot konsyos Ginoo, tagaan ka niya o grasya nga imong Diyos na himo hangtod nga gikinahanglan ka pa ni ana nga institusyon. Doon ako'y kaila. Amingon, anak ko, pastor. Maestro ko. Tukod man. Nagpadayon siya sa iyang eskwela. Sa secular. Ang aim niya is, kung dili top 10, o kung dili top 1, top 2, top 3, top. Basta dili top 10. Doon man, right man. Nasunod yun siya sa top 10. Iyaan niya pagpastor. Kaya nag-apply siya, ayaw mo niya ulo. Dalit lang siya ang ginawa. Pero sa inyo kong mga iksyonan, ang kasakit siya. Wala pa matuigi ang iyang pagmaestro. Sakit. Di na siya kaato sa eskwelahan, hindi siya dalpon sa iyang wife. Tungkol kay Biblia siya sa pagpagalaga, thinking to look for material things. Nakalimot siya na ang Ginoo ay tagiyan material. Natandog siya, ipainumduman sa Ginoo, ibalik siya. Karon, maestro siya, o pastor siya. Karon, wapo na ang iyang simbahan.
daghan na siya mga tao na inasultihan. Why? Because di yun malalis nga ang presensya sa Diyos, kung dili kita biya, kung dili nato biyaan ang presensya sa Diyos, the Lord will bless us. Una, material. Ang iyang kabtangan ni Uswag. Sabay kabtangan. Ibang trabaho, natuswag, diba? Ikaduha, spiritualong panalangin. Ang iyang pamilya nakasinati sa grasya sa Diyos. Pero dili ba na automatic, no? Malagad ka karoon yan, expect ka o makadalaninan ka. It takes time. Di man mo makakuha ng Ginoo. No? And then ang iyang kaliwat, na-record sa 1 Chronicles 26:48, ang Biblia naglista sa 8 kaanak na lalaki ni Obed-Edom, gihulakway sila mga takos na tao. Meaning, capable men. They were leaders. Why? Because of the presence of God. Unya gingon dinhi sa Biblia, gamhanan upusgan alam sa pagpakalagad. If you want to have a good health and sound mind, God owns that. If you want a material thing, if you want your business or your work will prosper, God owns that. Meaning to say, if you allow the presence of God sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, God will bless your family. O nang ginayura mo, si Pastor Reno, 52 years ang nalaga. Siguro, sa ulahing chapter sa akong life, nag-enjoy man ko sa mga blessing. Pero mas malipay ko magtanaw sa akong mga anak naging blessed sa ito. Maurang yun na ikalipay sa kinikanan. Na makita nimo ang imong mga anak, imong mga apo, naging panalaginan sa Ginoo. Dili lang sa material, kundi sa mayong lawas, o sa mga oportunidad. Mga kaigsunan, mao ka na ang presensya sa Diyos, pinaagi sa arka, nagidili ni Salmista David, ni Haring David, sa balay ni Obed-Edom, o sa sulod lang sa tulog ka bulan. Imagine that God bless the family. He did not only bless them with material things, but they were blessed spiritually. They became leaders of their cities. Sa ilang ipuyan, nahimong silang ihemplo, nahimong silang usa ka dakong tinugdan nga ang pamilya tungod sa Ginoo ipadalagin. Kumusta man ang akong pamilya ko? Labi na yun mga kaigsunan, kining mga bagong tubo. Kung naplano mo magminyo, mauna ibutang ninyo sa inyong sarili, sa inyong nauna. Na ang presensya sa Diyos, priority din ninyo sa inyong pagsugod sa pamilya. Daghan man ka nato ulahi na, pero wala man na ulahi ang panalangin sa Ginoo. I know that the Lord is blessing us. Kaya Ginoo maayo man ang kamaturan ko ng Diyos mao'y sentro sa imong panimalay. Ang panalangin mo sunod. Dili kini tungod sa atong kahanas, kundi tungod sa iyang presensya. Not because you are good, but because God is good to you. To conclude, ang arka nga nahimong hinungdan sa kahadlok ni David
nahimong tinugdan sa panalangin alang kag ubit idol. Ang kalahinan anaa sa pagdawat, ayaw kahadlok sa pagkabalaan sa Dios. Hinuon ihalad ang imong kinabuhi ug ang imong panimalay, ingon nga dapit nga kapuy-an sa Dios dinhi sa kalibutan. He can stay in your heart, He can stay in your family, and the presence of God will bring blessings to you and to your family. Are you praying for your family? Yes, you're praying. Bisan dagan tag mga kalisdanan nga gitawag karong mga kaigsunan, kung priority nimo ang Ginoo, dili ka niya kasabtan. Sa ingon sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all His things. Anak all diha, apil na bana, apil na asawa, apil na trabaho, apil na tanan, ang tanang mga utang, ihatag niya kanimo. Kung imong unahon pagpangita ang gingharian sa Dios. Buti pasabot, himuha ang imong kinabuhi na iyang gingharian o ang imong tibuok pamilya. And that is the message this morning. The presence of God, di ang kanato, dili man itong arka. Apan ang presensya Ginoo nga ni kanato, mao ang balang Espiritu Santo. Ingon si San Pablo, wala pa mo kahibalo na ang inyong lawas, templo sa Diyos, o ang Espiritu Santo nagpuyo diyan kanimo. O kung siya nagpuyo diyan kanimo, kinahanglan nimo siyang tahuron, tinaagi sa iyong pagkinabuhi na balaan. Kaya kung imo siyang pagkasundon, that presence of God through the Holy Spirit will become a blessings to many. Not only in our physical, not only in our material, but we will be blessed even in our spiritual life. Una ang aking. Will you be willing to invite the presence of God to dwell in you? Andam ka ba mingon, Pastor? Mura man o luna ko gilayon gikan sa Ginoo. Pero karon gusto na ako nga Ginoo perfect yun sa akong kinabuhi. Aron malikay ko sa mga nautang mga utang. Aron malikay ko sa mga sala. Gusto na ako karon kabangan ko nito kampo nga ako kanunay dundot suod sa akong Diyos. Personal. Gusto ba nimo nga kung ikaw dunay pamilya karon nga ang Diyos mo ay sentro sa inyong pamilya? Kung siya magdumala sa atong pamilya o sa imong pamilya, naabit siya saad para nimo. Ang pulong nga kanunay natin ibalik-balik kanang panalangin. Panalangin sa mayong lawas, panalangin sa mayong unahuna, panalangin sa mga material na magutang, panalangin sa pagpuswak sa atong spirituhanon na pagpanalangin, panalangin sa membro sa atong pamilya, ng membro sa atong pamilya makahuman punta o eskwela, pag humang eskwela, makatrabaho, punta o mayong trabaho. That is our prayer. You need the presence of God. As we sing the closing song, manindog ka. Kung doon na kayo specific na ang iyong Ginoo parupunta para sa iyong pagalingon, para sa iyong pamilya. I want to pray for you. The Lord
niya na sa nag-aawit sa kapusan. Katong doon ang desire. Akiyon kong amulo lang din sa front. Magtindog lang na din. While makasugod ang ating tao. Sige. Amen. Everybody is coming. Right. Stand together with your parents. Because this is a family Sunday. Kung hindi nyo binikanan natin sa tuhakan, anak, come to your parents. Because they will dedicate the family and the individual personally Yung kasayo. God. The presence of God is very important sa life nako. Sabi na yun sa akong pamilya. Ang saan sa Ginoo para nimo. Para sa mga tao na naay dapit sa kasing-kasing diyan sa pamilya. Presensya sa Diyos. Let's pray. Amahan ka langit ko. Napasalamat kami sa iyong mga pulong na imo kami ipasapot na may undanon kayo ang imong presensya sa among personal na kinabuhi o sa tibok namong panimalay. Iulang ko ay mo pinaagi sa imong mga pulong na ang imong presensya niya kung una nga panahon na nag-una o nagapuyo pauban sa imong mga katawan mao ang arka sa saan. Apan dunay mga panahon nga ang arka wala nila tagai o kahigayunan o panahon.
mao ang rason nga daghan sa imong katawhan ato nga panahon nabuntog sa mga gubat, batok, nasod. Tungkol kaya ang imong presensya is not good. That is how important your presence is. Apan nagbaruga mo sa ka-leader na mao si King David. And he wanted to bring back that Ark of the Covenant to Jerusalem. But because of the wrong means of bringing the Ark, di mong ipadayag, pinagi sa imong mga pulong, ng imong arka, represent sa imong presensya, kinahanglan tapuron, tungkol kay kini mo ay pinakabalaan na bulan. Kita naman na si King David, wala niya napadayong pagdala sa Panginoon. Apan bibilin kang Obed-Edom. And we have learned from our message, masunod sa tulong kapulan, na ang arka naa sa ilang pamilya, imo siyang ipanalangin. Lord, sa among nga panahon, your presence pinaagi sa presensya sa Balang Espiritu Santo. Imo kami giawhag na ang panalangin o kalampusan dili tungod kay kami nalingkamot, dili tungod kay kami maayo, apan kung imong presensya na kanamo sa likod namong pamilya, makahimo kami kung pinakamaayo nga utang tungod kay ikaw man ang tinugdan sa kahipagod kaalam. Sa pipila kami sunod o bidugon din sa stage this morning, I pray, Lord, nakita din mo ang ilang desire. I pronounce blessing upon each family represented here. Ngayon lang yung tinguhaon na ang imong presensya mano'y labing may mundano. Sa taksa-taksa sa ilang kinabuhi o sa taksa-taksa nila kapamilya. Nakita na mo pinagi sa imong mga pulong na ang pagpanalangin nimo sumala sa pagkahon sa imong presensya. Because we know nga ang kanangkutan na akong kikinahanglan nagagikan kanino. O nga nagahagyo kami, pinaagi sa imong pugmaw kaluoy. Imong tabangan ang mga papa, mama, o mga anak na naiusan sa pagpangalaga. Hindi lang kalimutan isang pataliwa sa kalisdanan that they will always give priority to your presence. Kaya ang imong presensya mao'y naghahatag o kaayuhan sa tanang mga butang na among ginaangkos. O dalay ko ng imong ngalan. Panalangin niya mata ko sa bini, pauban ang ilang mga anak, na ang ilang mga anak magamos, wagon, sa dilit ay ikaw magabalik mag-usap. Tugutan niyo, Lord, na ang ilang pagpalikamo, mahimong nga ang imong ngalan, malipit ka lang. Use them for your own glory and for your own honor. Thank you, Lord, for your presence in your Holy Spirit. Nakita niyo matapusan ang iyalili kang tumutan. Nakita niyo ang ilang pagandoy kinuha. Kung pinasabta nila ang inyong pagkakulit. Dagang salamat, Lord, na ikaw naging sulti ng ikanaman. Ang imong sulti na mahinungdanon sa among pawalipon o sa among pamilya ang imong presensya. Kung kining imong presensya, nakadala ko pang panalangin.
your presence. Thank you for the way you have touched our hearts. Salamat sa inyong nag-iibok, sa inyong pagpapabuhat, nalay ka sa mga natapusan. Kahit kinitanan, among ipangayo. Pinaagi lamang sa ngalan ng Jesus na among personal na Ginoo o Diyos. Ang tanan ay mo. Amen. Kata na ito, atong buhay.